Nakuha nyo? Yes! Gusto ko nga si Ma'am Risen, mas magaling pa sa akin. Mas gusto ko nga, mas milyonaryo pa sa akin eh. Gusto ko si Ma'am kumikita ng 10 million, si Ate kumikita ng 20 million. Lahat kayo kumikita ng million. Kasi kung mas magaling kayo sa akin, yung resulta ko, ang galing-galing! Tama Tama? Nakuha? Guys, be blessed. Pagka yung level nila ng mga distributor natin, mapaangat natin as motivator, grabe, napaka-bless mo. Tama. Nakukuha? Yes! Okay. So next, pang-anim. Pakibasa. Grabe guys, from visitor, yung unang level, naging participant. From participant, naging user. Tapos ano sumunod? Naging inviter, motivator, tapos ngayon trainer na. Gaano kalupit na parang ikaw nakapag-duplicate ka na, lahat ng effort ang gumagawa na, leader mo na. Yung sasabihin sa'yo, ma'am, huwag ka na punta ng office, ako na bahala sa grupo natin. I-training ko sila. Magkita na lang tayo sa Biyernes, pakuha mo ng check-in. Sarap ba na ganun? Yes. Gusto mo bang maging ganun yung level ng leader mo? Yes. Aba, oo naman. Tama? Pero dapat marunong kang i-handle sila. Bawal ka mag-training si Coach Sammy lang. Uy! Hindi ka pwede mag-training si Coach Jay lang. Bawal ka pa mag-present si Coach Yudin lang bahala doon. Gusto mo ba yung gano'n? Ikaw lang yung magaling? Di ba mas maganda kung yung leader mo ang gumagaling? Di ba mas maganda na gumagaling ka rin kung paano hinahandle yung mga distributor natin? Tama? Kasi mamamasin mo, bakit ganun? Ang dami ko naman pinapasali, pero wala akong kasama sa office eh. Yun pala, hindi pala problema yung ating compensation plan. Hindi rin pala problema yung produkto. Ang problema pala, paano tayo mag-handle ng grupo. Paano tayo mag-handle ng tao. Yes. Nakuha nyo? Pero guys, imagine nyo, kung ma-educate natin sila, mapa-level up natin sila. Kasi minsan ganun tayo eh. Motivator ka na. Eh yung level ng tao mo, visitor pa lang. Tignan mo yun. Sumali tapos diba? Nag-avail yun, nag-gold package pa nga yun eh. Tapos hindi mo punta ng office. Ang masaklap dahil motivator ka na, grabe ka manalita, nananakit ka na. Ayaw sigurong yumaman, kaya ayaw umatay ng training eh. Nakuha mo? Pero hindi mo pinansin. Nakukunawaan mo ba yung level niya? Kasi nasa visitor level pa lang siya. Paano ba hinahandle yung visitor level? Nakuha nyo? O for the sake ng mga huli dumating, pakita ko sa inyo. Ito yung topic, 7 types of distributor in first class international. Yung unang level, visitor. Dahil kakasali pa lang yan, yan po yung mga nag-sign up na. Curious yan eh. Pupunta ng opisina yan. May puro daw yung barko sa first class international. May kumikita ba talaga? Okay ba talaga payout dito? Tuwing beses ba meron talaga? Legit ba talaga to? Parang scam yata ito eh. Walang tao eh. Curious yung mga yan. Pero ang tanong, paano mo siya i-handle? Baliwal to! Guys, pag umabot siya sa level na trainer, guys, be blessed. Pero paano mo siya i-handle? Guys, develop mo yung skills niya. Kung doon siya magaling, guys, mas i-push mo siya doon. Nakukuha ko? Give them the opportunities to teach. Nakuha? Then next, standardize the system. Next, yung last, leader. Yan. Guys, pagka yung napasali mo from visitor, naging parang paro-paro na yan, parang uod, higat, umabot siya sa transformation of butterfly. Napakasarap yan. Hindi mo na yan kayang pigilan. Yung tipo halimbawa, yung leader mo sa Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Coach Noel. Wow. Hindi mo na mapigilan yun.
sa boss ha. Kasi yung boss, yan yung utos ng utos. Guys, hataw! Bahala na ako sa mapansin sa inyo, pahopya sa inyo. Eh iba yun. Ang leader guys, dapat kasama mo rin humahataw. Tama. Kasama mo rin dumidiar. Tama. Kasama mo rin nag-iimbita. Tama. Kasama mo rin umahate ng training. Tama. Ganon ang leader. Kaya nga lead by example. Yes. Nakuha ko. Yes. Ngayon ang tanong ko guys, seryosong tanong. Nasa ang level ka ngayon? Yo. Nasa visitor ka pa rin ba na pag may kainan? Saka ka na magiging present? Yun lang. Nasa level ka ba na nagpa-participate ka sa mga trainings natin? Nagpa-participate sa Zoom presentation natin? Nagpa-participate sa Zumba natin? Yun. Woohoo. The next level, are you the user level? Ginagamit mo ba yung barley natin? Yes. Kasi baka mamaya hindi ka man lang tumitikim ng barley natin. Hindi ka man lang nagtitimpla ng barley natin. Pero barley. Kung makakwento ka na malapit yung barley, yung pala hindi ka naman tumitikim. Yun. Masarap yung siomay, grabe yung siomay namin yung kulay puti. Japanese yun. Ang galing magkwento pero di naman palang tikman. Tama. Puti yung rapper, sabi Japanese. Ang kapit mo. Pero itim. Diba? Sablay yung kwento. Guys, hindi ko inaan sa inyo na porke ganito pang level kayo. Itong 7 types of distributor, kailangan yung maunawaan na yung level na yan, lahat tayo pagdadaanan natin yan. Kung as you can see, nakita nyo, nandun yung picture ko lahat. Guys, nagsimula po akong visitor. Wow. Pero alam mo yung pinagpapasalamat ko, natutunan kong mag-level up. Yun. Guys, kailangan natin mag-level up hanggang tayo maging leader. Tama. Hindi pwedeng participant lang tayo. Hindi pwedeng lagi lang tayo umate ng training. Hindi pwedeng nandun lang tayo sa Zoom presentation. Hindi pwedeng nasa Zumba lang tayo. Tama. Kailangan natin mag-level up. Nakuha po? Yes. Nakuha po ba? Yes. Kasi iba-iba tayo ng sitwasyon sa buhay. Iba-iba tayo ng galing. Meron kasi talagang tipong pagsali pa lang, bibo na agad. May ganun eh. Diba sabi nga ni Coach sa amin ng training, diba, mayroong learning curve. Kumbaga, pag dribble ko si Aaron dribble ng bola, minsan ganyan-ganyan pa yung gumagalaw pa, lumilikot pa yung bola. Pero pag pinadribble ko kay Ma'am, ang galing mag-dribble ng bola. Iba-iba nga kasi ng learning curve. Pero gusto kong ma-impart sa inyo, kailangan mong mag-level up. Sabihin nyo nga, level up. Level up. Hindi ka pwedeng papayag na visitor ka lang. Hindi rin pwedeng participant ka lang. Hindi rin pwedeng user ka lang. Hindi rin pwedeng inviter ka lang. Gusto mo invite ka lang, tapos ang magpe-present si Eugene lang. Tama. Tama? Kung sa amin, ako na bahala mag-invite. Hindi ako magpe-present. Presentan mo lang. Eh hindi ka nag-duplicate sa kanya. Wow. Di ba nga, mas gusto nga natin yung leader natin marunong mag-present. Tama? Pero guys, imagine mo, kung lahat ng leader na papasalihin natin yung mga new distributor natin, pinapakay natin ng training, eh di nabubusog sila ng learnings. Eh parang nararamdaman ko, hindi sila umaabot to sa participants eh. Napansin nyo? Yung mga napapasali natin distributor, hindi umaabot sa level ng participants. Kasi kung umaabot sa level ng participants yan, guys, sa Zoom pa lang ni Press, dapat at least sumasabog na tayo sa 100 plus. Tama eh. So, ibig sabihin, karamihan pa rin pala ng distributor, guys, 3,000 plus na po tayo. Pero karamihan na sumali, puro visitor. Tama eh. Lulu, lili, lulubog, lilitaw, sasarado hukay. Tama? Paano magta-transform yun kung hindi nga nagpa-participate? Eh di ba, lahat naman tayo, pag ikaw nag-participate ka, tanong, natuto ka? May bago kang naman.
At kung may natutunan ka, may potential ba na mag-invite ka? Yes. Oo naman. Pansinin mo, kung maintindihan mo talaga yung network marketing, pag naintindihan mo yung compensation plan natin, lulupitan ko, hakakawin mo eh. Tama? Eh ang problema, hindi ka rin user. Kaya hindi ka bidang-bida na ikwento yung produkto natin. Kasi hindi mo pa natikman eh. Tama eh. Tama eh. Tama? Tama eh. Tanong, user ka ba? Yes. Of course. Kailangan mag-level up ah. Dabo-dabo. Kailangan umabot hanggang leader. Kasi guys, pag ikaw ay nasa level na ng leader, hindi ka na pinipilit mag-invite, kusa mo nang ginagawa. Hindi ka na pinapalo up ni upline. Upline, ay sabihin nyo, leader! Ilan ang invite mo ngayon? Upline, huwag mo na ako pinapalo up, may dala na ako sa opisina mamaya. May kusang palo ka na. Tama? No? Nakuha ko ba? Yes. Nakuha ko ba? Yes! Guys, everyone start as a visitor. Lahat tayo nang gagaling dyan. But not everyone becomes a leader. Tatapatin ko na kayo. Dadami tayo. Pero iilan lang yung makakasama talaga natin i-leader. Kasi bakit? May tinatawag tayong choosing path. Sabihin nyo nga, choosing path. Meron talagang tao na pag in-invite talaga natin, mas gusto nilang piliin yung path na yun. Minsan kasi ninyo, pastor, yung mga nag-serve kay God, kahit anong pilit mo sa kanilang pasamahan sa negosyo natin, ayaw nila. Kasi yun na yung pinili nilang landas ang mag-serve doon. Nakuha niyo po? Kaya guys dito, bigyan ko kayo ng pagkakataon. Pag yun napasali nyo, please, ako na nagmamakawa sa inyo, pa-attendin nyo ng training. Pa-attendin nyo ng Zoom presentation para mas maunawaan nila kung ano ba, gaano maganda ba yung compensation plan na meron tayo. Ang tanong, kinumbinsin nyo rin ba siyang inumin yung Mighty Barley? Huwag mong inumin yan. Kasi pang-benta mo yan eh. Ang laki. Ang tipin na tipin. Huwag mong bawasan ng kahit isang sachet, lugi ka na. Di ba? Guys, ang trabaho natin is not to change people. Ang trabaho natin is to guide them to grow. Ano ko guys? Gusto nyo ba maging leader? Taas kamay na gusto maging leader. Ako nagduda pa yung iba. Leader! Ang mahirap iangat ko kamay. Dalawa. Oh, congratulations, dalawa. Guys, gusto mo ba maging leader? Yes! Gusto mo ba maging leader? Yes! Guys, yung training na ladder of success ni Coach Sammy, para makarating ka doon, kailangan maging leader ka. Kasi guys, magkakaroon ka ng big group, magkakaroon ka ng big income, at yung big dreams makukuha mo yun pag ikaw ay leader. Guys, maraming salamat po. Thank you, guys. Maraming salamat. Bumalik po kayo. Ay, wait lang. Merong gustong mag-share. Okay na ba kung tinawag ko ito, palapakan natin na malapit? Yes! Okay, guys. Itong training na to inspired dito sa ating training director na si Coach Sammy. Kung bakit nagawa ko to dahil sa pagtitraining niya. So yung napansin nyo, na iba to na to ni Coach Sammy kung nakating kayo. Pero guys, nung nakinig ako ng training na to, na-inspired ako na parang nag-flashback yung memories ko na grabe, umabot na pala ako sa ganitong level. Wow! Dati na pala ang visitor, umabot pala ako sa ganito. Guys, kung makikilala niyo ako way back before, or kung kilala niyo ako, introvert po ako. Hindi mo ako makakausap talaga. Mahiyain talaga ako. Kung di mo kakausapin, hindi kita kakausapin. Kaya ko makakapatagalan sa'yo. Tapos mahiyain ako, hindi talaga ako nagpa-participate. Pero because of network marketing, nag-transform talaga ako. Kung sabi nga nila, halimaw. Naging halimaw ako. Kaya kapag nakikita ko ng ibang makausap ko, batch ko, nakukulat sila, speaker na yun. Nagsasalita na yun. Samantalang sa eskwela, di ako nagsasalita eh. Marami si Soleil, tahimik lang. Okay, so okay na ba pag tinawag ko to guys, palapakan natin na malapit? Yes! Paano yung palapak na malapit?
I need to share something. Dahil kayo ay mga the chosen ones. Yes. Yes. Kasi alam niyo ba ngayon sa Saturday, puro tayo dito. Bakit kaya ngayon Saturday maraming bakante? So, babagsak ko ngayon. Ang first time kong ibagsak. Yun! Sa inyo. Tama? Nagamit tayo ngayon lang ito. First time. The first time, baksakan. Diba? O, gagamit ako ng ano, na whiteboard natin. Ano ba yung first time? First time na. Birthday pa? Oo, birthday. Ito ang virgin. Mga virgin na. Okay, may tanong. May tanong po ako ha. Okay na kayo ha, hindi na kayo. Yes po. Naku, napakaswerte ninyo. Ang first time nangyari ko sa office. First time nyo nangyari ko, mababak ko na kami ni Ang Day, oh. Oy! Nice! Kasi nabitin pa ako dun sa seminar eh. Kaya yung oras pa, naman kasi. Eh, sa pagchikahan lang tayo dyan. Bigyan ko kayo ng bonus. Yan. Bonus topic. Sino po sa inyo naka-attend ng training ng Thursday sa Zoom? Zoom 1, 2, 3, 4. 4 lang. Eh, hindi ka naka-attend sa Thursday? Naka-attend ka? Na-umpisa mo from the start? Apo. Ano topic ko ng Thursday? Nagdala ng tagumpay. In short, yan. Step na road. Ah, Thursday? Another. Okay? First time ko itong isi-share sa inyo ng sa office. Okay, ganito yan. Lahat ba tayo ay may pangarap? Yes! Ano sa ako? Yes! Pangalawang tanong. Lahat ba ng taong nangangarap ay nakukuha nila ang kanilang pangarap? Hindi. Hindi po. Hindi lahat. Gamitin na lang natin yung 80-20 principle, yung Pareto principle na tinatawag. So 20% ng mga nangangarap ang nakakakuha nun. Pero 80% yung hindi. Mas konti ang umaseso yung mayaman. Ang mga mahihirap na patuloy nilang hirap ay mas marami. Tama po ba? Yes! Sa tingin ninyo, ano kaya ang pagkakaiba ng dalawa? Ito, si ikaw. Ikaw to, di ba? Ikaw yan. It's either maging mayaman or maging mahirap. Wala nang middle class, ha? Kasi according kay Robert Kiyosaki, yung mga middle class, darating yung araw, wipe out din yan. It's either mayaman or mahirap. So, dalawa lang babagsakan natin lahat. Mamamatay kang mayaman o mamamatay kang mahirap. Ang tao ba mamamatay? Yes! Wala natin, di ba? Sila gusto ko natin. Okay, pag namatay ka, from your zero age hanggang sa nabuhay ka, umabot ka ng 60, 70, or umapabuhay mo 80, 90, eto na yan, di ba? Pupunta ka na dun. Susunduin ka na San Pedro. Tama? Ano ang gusto nating ma-experience at maiwan pag tayo wala sa mundo ito? Yung kayamanan o kahirapan? Di ba gusto natin, no? Iiwan natin. Pero bakit majority ng tao, mo to ha? Tinatanong ko to sa inyo lahat ngayon. Ang lahat kayo sumasagot na, kasi siyempre gusto namin mayaman. Kayamanan ang iwan. Okay? Majority sa inyo. Pero ang reality, bakit majority? Hindi. Ano sa tingin nyo? Majority ng tao, hindi naman mayaman kung namatay. Majority ng tao na namatay, mahirap pa din. Tama. 80% ng mga tao na mamatay, mahirap pa rin sila. 20% lang yung namamatay na mayaman sila. 80% nung namatay yung mahirap, patay na, pinaproblema pa rin sila. Nangyari.
Samantalang, meron bang namamatay na mayaman at nag-iwan ng sobrang yaman pa? Sample, Henry C. family. Sino po di ba, lahat pa tayo kilala si Henry C. Lahat kilala si Henry C. Tama na? Si Nino, si Lolo. Ang tanong dito, alam mo ba, marami sa ating mga Pilipino, di ba? Napapanggap lang tayong lolo natin siya. Pangarap natin maging lolo siya. Pangarap natin maging kapamilya ng C family, tama? Wala yung mga tama, di ba? So, sa palagay mo, karamihan sa mga Pilipino kilala si Henry C, no? Yes. Mga majority ng Pinoy kilala si Henry C. Evan, tanong ko kayo, si Ma'am Lizelle. Kilala ko yung lolo mo? Anong pangalan ng lolo mo? Full name. Chupisto Adorna. Chupisto Adorna. Okay, yung lolo ng lolo mo. Isidoro. Hindi nga, junior siya. Gano'n. Junior siya. Yung junior yung papa ko. Isidoro the second. The first Okay. papa. So, yung lolo pa ng lolo nun. Hindi na. Kung mga ganun Hindi siya, ako kilala ko. first generation kilala mo. Second generation, third generation, parang wala na, limot ka na. Hindi ko na. Tama no? Ako nga hindi ko kilala yung tatay, yung lolo ko kilala ko. Pero yung tatay niya, hindi ko na kilala. Alam mo kilala? Matanda na ang makilala ko. Yung ano na siya. Oo. Pero sa palagay mo, halimbawa, sample na lang, ikaw ay apo ni Henry C. Sa palagay mo ba yung anak mo at yung anak ng anak mo ay makikilala pa si Henry C? Yes po. Kasi may... Bakit kaya? Kasi kilala. Sir, bakit sir? Kaya... Hindi kasi iniwan, hindi kasi siya iniwan. Kasi may legacy iniwan. Kumbaga yung iniwan niya, kayamanan, na hanggang 10, alam mo ba na sa Bible yan? 10th generation pamanahin ng taong righteous na kung parang ikaw yung tao na nagpakabuti ka, na nung namatay ka, hanggang 10th generation, binana nila yung kabutihan mo. Kasi nag-iwan ka ng maganda. Legacy lang. In the opposite, ganun din. Nag-iwan tayo ng kahirapan, binamanan yun. Legacy din yan. Legacy din yung kahirapan. Positive legacy o negative legacy? Tama, ya? Karamihan nandun sila sa head. Nandito, no? Negative yung grade. Tama, di ba? Negative. Okay, ganun siya. Pansinin niyo po yung dalawang, ito po ay ikaw ay nandito kayo sa Cubao. Kunwari yung papunta ka ng Baguio. Basta Baguio po yan, ha? Basahin niyo ng Baguio to, ha? Okay. Basta Baguio yan. Nakarating ka ng Baguio? Hindi ka nakarating ng Baguio? Wow! Next travel natin. Travel to Baguio. Magka-travel center sa Baguio. No? Sa Baguio, sa mga nakarating na. Di ba yung pupunta ng Baguio, anong daan doon? Zigzag o straight? Tama, ito, zigzag to, tama? Zigzag ko to? Zigzag, may curve. May curve, no, zigzag, ganyan. Okay? Kung ikaw may pipiliin, pag papunta ka ng Baguio, anong gusto mong daanan? Yung zigzag na road o yung straight? Pero majority, sasagutin straight. Pag may gusto kang puntang lugar, halimbawa punta ka ng sa La Union na lang. Ano gusto mong daanan sa papuntang La Union? Straight o yung pasikot-sikot? Pasikot-sikot. Straight. Bakit kaya? Kasi ang gusto natin, by nature ang tao gusto instant. Gusto ng tao by nature ang brain kasi natin, nakaprogram siya na gano'n. Lagi siya parang survival mode. Lagi siya nasa safe side. Naturally, ang brain natin hindi rest taker. Gusto niya lang lagi yung safe zone, comfort zone. Doon niya lang gusto lagi. Kaya, ang pinaka-safe, alam mo pinaka-safe? Yung comfort zone pinaka-safe. Kaya maraming tao nandun nag-stay. Pero alam niyo ba, yung salitang comfort zone, okay? Ang tawag ng iba dyan, simple life. Kasi gusto ko lang naman simple buhay.
Pero in reality, alam mo ba yung comfort zone, yung simple life, yan ay hindi talaga comfort zone at hindi talaga simple. Alam mo ba sobrang hirap yan? Ito yung tanong mo. Sa Pilipinas, mayroon pa talaga yung walang pera, wala tayong pera, tama? Mayroon pang buhay. Pero maraming mga Pilipino, kababayan po natin, ito po yung definition doon. Nagiging komportable ang pagiging mahirap. Nagiging comfort zone yung discomfort na zone. Sanay na mag-commute. Tama? Hindi na pinangarap magkakotse. Sanay na yung laging nagtitipid, nagpa-budget. Nagpapagpunta ng shopping mall, sanay na siya tumingin lang, tingin-tingin lang, window shopping tower. Tama ba yan? Yung pag may nakita siya, naka-mindset na siya na para sa mayaman yan, para sa may pera yan. Comfort zone. Simple life. Yung brain niya, hindi na nag-function. Bakit? Kasi tinanggap na. Maraming Pilipino po, marami sa ating kababayan, tinanggap na ang pagiging mahirap. Kaya pansinin mo, ikaw balik ka dito. Ikaw na-realize mo na yung pag-arap mo dito. Pero ang dami mo pa rin mga nakakausap na masaya sila sa buhay nila, komportable sila, yun yung comfort zone nila. Parang ang hirap nila ma-recruit dito. Tama ba? Yes. Bakit kaya? Kasi naka-program na to. Naka-program na po yan. Kung anong input siya output, naka-program na yan. By programming yan, 0 to 7 years old, na-program na ang mga tao. From 0 age to 7 years old, na-program na tayo mga tao. Pagkakaroon natin kasi, yung brain ng tao po, na-develop siya from 0 to 7, yung subconscious brain na-develop. Kaya kansinin mo, ang mga bata, lahat na nakikita niya, natingin niya tama. Hindi pa alam ng bata yung tama sa mali. Kaya as much as possible po, yung pinapakita natin sa... ito, lagi yung pinagmamalaki ko sa parents ko. I mean, sa lahat ng mga tao na kausap, pinagmamalaki ko yung parents ko. Bakit? Never close sila. Kami mga magkakapatid. Nag-away man kami, magulo kami, ganyan. Magulo talaga kami, marami kami. 11 kami magkakapatid eh. Pero never namin nakita na yung parents namin nag-away sa harapan namin mga magkakapatid. Napakagandang halimbawa yun. Na talagang yun ang magandang mamodel natin. Bakit? Kasi ang bata, pag nakita niya na nag-away yung parents niya, ano yung naratalim sa utak nun? Saka bata, dinala mo sa, di ba, punta kayo ng mall. Ang nature ng bata, makulit. Patak-patak, tama? Ano ang karaniwang sinasabi ng mga nanay? Huwag kang malikot, baka mapasag ka. Bakit? Kasi isip ko kasi hindi mo kaya bayaran yung mga mapasag niya, tama? Yung masasagi niya, tama? Nagturo yung anak mo. Ano sasabihin? Ang mga bata po, hindi nila inisip na mahal ba yan, mura ba yan, may pambili ba? Hindi nila inisip po yun. Ang bata, pag may gusto nila. Ganun siya. Okay? Hindi pa, wala pa siyang analytical thinker na tinatawag. Wala pang ganun. Hindi pa siya nag-analyze, ha? Pag may gusto niya. Pag may ayaw niya siya. Diba? Pag iyak, tawa-tawa. Kasi hindi yung mga bata, tawa, ganun siya. Kasi ngayon, nasa development yung brain pa nila eh. Ano ba yung nasasabi ng magulang? Pag mayaman lang yan, wala tayong pera. Tama, huwag kang malikot sa kanan, ganyan, mahirap. Mahirap ang buhay, mahirap ang pera. Ang bukang bibig ng magulang, mahirap, wala tayong pera. Pag mayaman lang yan. Kaya yung bata, 0 to 7, nung lumaki, naka-mindset siya na mahirap ang pera. Mahirap ang buhay. Na yun ang naging natural. Na yun ang naging comfort zone. Na yun ang naging simpleng buhay. Na naghihirap ang Pilipinas, nag-enjoy lang mga Pilipino. Ang tawag, alam mo ba marami mga foreigner na sa Pinoy? Kasi nung nagtrabaho sa Singapore, konting ulan, pag bumaha, stress na stress ng mga Singaporean. Bakit? Hindi sila sanay sa bahay. Kaya ang Pilipino, nagsiswimming pa sa baha. Nag-enjoy. Bakit? Eh, sanay na tayo sa ganun. Tama, alam mo yung ganun? Kung mga ang Pinoy, sanay na tayo sa mahirap na buhay. Na ang kahulugan natin ng mahirap ay simple. Pero pag i-analyze mo, paano naging simple, eh mahirap na. I-enjoy lang yung hirap. Hanggang sa pag-i-enjoy natin, nakalimutan natin, may pangarap pala tayo. Doon sa presentation natin
natin sa slide, sama? Anong, magkano nakalagay na pangarap doon? 25 million. Di ba nakalagay doon, 25 million yung worth ng pangarap mo? Na kahit anong gawin mo sa employment, 40 years na nagtrabaho, na nag-ipon ng 30,000 per month, wala pa rin dito, hindi pa rin kayang kunin kahit 40 years, 50 years. So in reality talaga, kahit anong gawin mo sa pagtatrabaho, especially pag sa Pilipinas ka, hindi mo talaga makakaya yung pangarap mo. Pero di ba pinapakita doon? Pinapakita doon eh. Na pag nagdinegosyo ka, in just around 5 years, kaya mo na makuha yung pangarap mo. Pero ito yung parang hirap tanggapin na katotohanan. Bakit? Alam naman natin na may opportunity na, katulad ng FCI, first class, tama? Na may business na pwede natin makuha to. Pero bakit in reality, ganun pa rin? 80%, ano ang sabi ni Starfight palagi? Huwag kang manood lang. Sumabay ka. Kina po, sino yung nanonood lang? 80%, majority lang nasa FCI. Nanonood lang, hindi sumasabay. Pero sabi ni FJ, 3,000 plus na tayo. Yung registered member ha. O, 10% ng 3,300. Wala pa, may 300 ba tayo dito? Wala pa nga tayo sa 10% ng gumagalaw eh, na-activate tayo. Di ba nga, guys, di ba, USB? User, seller, builder. Ang yumayaman sa networking yung mga builder. Kasi yung builder, sila yung 3-in-1. Yung builder nakakabenta, yung builder gumagamit din ng product. Tama? Ngayon, ito kasi yung gusto natin ma-realize, yung mga taong user ng product natin at mga seller ng product, alam naman talaga natin na ang payaman sa networking yung mga builder. Pero bakit sila ay nananatiling user kahit alam naman natin na hindi pa naman talaga sila mayaman? Marami tayong user, pero in reality, may pangarap yan na gusto makuha, tama ba? Pero nag-i-enjoy as user lang. Alam naman na ang payaman dito yung mga builder, pero nag-i-enjoy lang sa pabenta-benta ng barley. Parang ang hirap ma-convert na maging builder. Bakit? Kasi yun na yun, nakaprogram na sila doon. Ang tanong, mentor Sam, paano mababago yun? Paano mabago yung program ng utak na program yung utak natin sa kahirapan from 0 to 7? Bakit ang masang Pilipino, naging kultura ng Pilipino ang pagiging mahirap? Pansinin mo mga pelikula Pilipino. Sa mga teleserye, kilala nyo si Cardo Dalisay. Buhay pa rin. Hindi mo nang mamatay. Ang sinusubaybayan ng masang Pilipino. Tama? Ano pa yung mga ginagawa niya? Palaki ako, Cardo Dalisay, marami pang iba. Majority ng pelikulang Pilipino, ano ang pinoportray, pinoproject ng mga karakter doon? Sino bida? Yung mahirap. Sino kontrabida? Yung mayaman. Ano ang katangian ng mga bida na mahirap? Sila yung mga superhero. Mabuting tao sila, tama? Ang katangian ngayon ng kontrabida mayaman, ano? Masasama ugali, mga salbahe, mga api, tama? Ano ngayon ang influence niyan sa utak natin? Kasi guys, ang programming, tatlo ang pinapasukan niya. Tatlo. Sa nakikita, actually dalawa pala. Sa nakikita at sa naririnig, doon nagkakaroon ng programming. Sa nakikita at sa nadidinig, doon napoprogram yung brain ng tao. Kaya from 0 to 7, doon napoprogram yun eh. Bakit ang anak ng Chinese family, bata pa lang, okay? Naka-mindset na sila, paglaki nila, kahit nag-aaral pa yan sila, di ba? Nag-aaral din naman ng mga Chinese na mga bata, di ba? Pumunta na sa eskwelahan, mag-graduate sila ng college sila, ganyan. Pero pag-graduate nila, ano ang ginagawa ng mga batang Chinese? Nagmamanage ng business, nagdinegosyo, tama ba? Yes. O, ano kaibahan sa Pilipino? Filipino family, ano? Nagkatrabaho. Nagtatrabaho at naghahanap ng maraming 3 or 4 na M. Matandang mayamang mawawalay na.
Tama. Iba yung mindsetting eh, no? Tama, di ba? So, ngayon nga, paano nga po natin mababago yung nakaprogram na? Paano mabago yung program? Sa computer, paano mabago yan? Reset. Reset. Reprogram. Tama? Reboot. Ganyan, may mga ganun term. Paano ngayon siya nire-reset? Paano siya nire-reprogram? Panibagong ano siya. Panibagong pasok. Panibagong input, papanibago ng output. Ngayon ganito, bakit mahirap ang masang Pilipino? Ano kasi ang input ba? Ang input, ano lagi mo pasok sa utak ng Pinoy? Mahirap. Okay lang maging mahirap. Naging routine yung kapag Routine, yes. kaya lalo na mindset. Yes, ang mindset mahirap. Okay lang maging mahirap. Superhero tayo mahirap. Bida tayo mahirap. At pag yumaman tayo, magiging masama tayo. Kasi napapanood ba, subconsciously guys. Alam mo ba? Alam mo ba? Kahit sa ayaw sa gusto, ganito na lang tinan mo. Sa tingin nyo, ilang taon na ang Jollibee? Simula nang nag-umpisa ang Jollibee, may 30 years na ba yan? O 40 years? Hindi ka pa yan pinapano, may Jollibee na tao ka. Ilang taon na ang Jollibee? Sino yung? Dr. Agiwala. Tatay, hindi, ilang taon na kaya? Mga 40 years siguro yun. I-Google search ka natin tol. Tanong natin kay Pali. Tanong mo ka. May 15 minutes pa ako. 40 years. Ilang 40 years na? 50. 50 na? Eto yung tanong ko sa inyo ha. 50 tama, 50. Yes. 50. Tiro mo to. May ilang taon pa lang na tayo, mali ha? Kahit parehas na lang tayo, bata pa tayo. Kasi hindi pa tayo pinapanganak ng Jollibee na. Yes. Eto ang tanong ko sa inyo ngayon. 51? Yes, winner this year. Kasi tanda pa lang yung tatay ni. Pala yun, 51. 51? Dalawa ng Jollibee no? Eto yung tanong. Eto yung tanong mo ha? Sagutin niyo ko lang ito. Ito yung tanong. Ang tanong, mayroon bang commercial ang Jollibee hanggang ngayon? Yes. May advertisement pa sila hanggang ngayon? May billboards, may endorsement, may Facebook, lahat na. Commercial sa TV lahat. Bakit kaya 51 years old na, kilala naman si Jollibee, bakit patuloy pa rin yung advertisement? Sa tingin niyo bakit? Para papasok sa subconscious. Sa tingin niyo bakit? Parang manatili ang manatili ang maintain ang ano nila. Program. Programming yun. Repetition. Yan ang sekreto sa programming. Yes. Reprogram. Repetition. So, ibig sabihin, ano ba ang programming na mahirap? Lahat na nakikita at lahat ng nadidinig, puro kahirapan. Ano ang chismis ang pinakikita? Puro kahirapan. Si ganito. Si ganyan. Oo nga. Puro kahirapan usapan. Para sa eskwelahan, tingnan mo. Sa school, ang mga pogi magkakasama, mga magaganda magkakasama. Ang mga macho magkakasama. Ang malalaki magkakasama. Ang mga bobo daw magkakasama din. Ang malalaki magkakasama din. Anong tawag kayo sa gano'n? Association tawag doon. No association. Kaya may batas eh. Law of Association. Law of Association. Gusto nyo, may batas pala yan. Yes. Ano yung batas ng asosasyon? Ito yan, ito yung babala. The Law of Association, okay? Ito yung babala niya ha, warning niya. Pag ikaw ay na-associate sa at least 5 people, minimum 5 people, kung sino ang lagi mong sinasama, association, sinasama, tama? Kung sino sila, magiging ganun ka. O ngayon, ang tanong, bakit yung mahirap, patuloy na naghihirap, at lagi naghihirap, kahit gustong yumaman? Sino kasi ang lagi niya kasama? Mahirap eh. Sino lagi niya kausap? Sino lagi niya pinapanood, pinakikinggan? Si Cardo pa rin. Kaya yun, ang mindset na puro. Yes. Iba mag-isip ang mahirap, iba yung isip ang mayaman. Ang isip ayuda. Diba? Iba ang sinasabi ng mahirap, iba yung sinasabi ng mayaman. Guys, ganito ha. Gusto ko linawin sa inyo ha. Nakapila siya yung tagabigay. Gusto
Gusto ko po nilangin sa inyo guys ganito. Kasi minsan, you are defined by other people. Kumbaga parang, ang pagkakakilanlan mo ay kinukuha mo kadalasan sa sinasabi ng ibang tao. Kumbaga, sino si Sir? Sino si Joy? Sino si ganito? Minsan, ang pinaniwalaan mo ay ang tingin ng tao sa'yo. Kaya lagi tayo para tayo people pleaser ah. Alam mo ganun? Yung pag may ginagawa kayo, iniisip mo na parang, ano kaya yung sabihin ka to? Ano kaya yung sabihin ka yan? Ano pinag-networking ako? Ano kaya yung sabihin ka to? Ano? Yung parang kinakahiyan mo yun yung pagpasok mo sa networking kasi iniisip mo ganito, ganyan, yung mga negative about networking. Tama ba? Nagigets mo? So ano pala kailangan natin gawin? Law of association, guys. Kung gusto natin yumaman, una-una papalitan natin yung sino sinasamahan. Yes. Ganito yan, no? Halimbawa, yung mga tropa mo, kaibigan mo. Sinubukan mo namang invite din dito. Pero di ba ayaw nila? Halimbawa, pag ikaw ay palagi mo pa rin silang kasama, na sila ay kontento na sa ang buhay nila, tinagap na nila ang hirap ng buhay, ang buhay nila, komportable na sila doon. Lo and behold, walang magbabago sa'yo kung lagi mo pa rin sila kasama. Pag ikaw ay nasa ganitong business, be willing to change your friends. Kasi sobrang nakakasa sa kanila eh. Kasi best friend ko siya yun eh. Masyado ko emotional. Tapos hindi niya ako sasamahan sa gagawin kong business. Hindi ko na ito gagawin. Yung gano'n. Ano yung gano'n? Tama, di ba? Bawal hindi kayo punta ng drama ha. Sa negosyo natin. Alam mo ba ang entrepreneurship parang aga ng loob to? Pagtibayan ba? Kasi naman, pero 2018, konti lang talaga naging successful. Mas marami yung common. Konti lang yung baliw. Mas marami yung hindi baliw. Ito yung normal eh. At pag sinabihan parang baliw ng kaibigan mo, dapat alam mo yung sabihin nun. Kasi minsan, hindi ka na nila kilala. Sinasabihan ka ng baliw. Pero, you have to internalize yung meaning ng baliw. Ano ba yan? Pag may mga kaibigan ka sinasabihan ka na, nababaliwan na sa ginagawa mo, nababaliwan na sa barley, sa FCI, ganyan. Ito dapat ang pag-definition mo ng baliw. You believe always life is wonderful. Pag sinabi wonderful, wonderful life, ano ibig sabihin nun? Positive, magandang buhay, masarap. Prosperous life. Yung hindi mo pa na-experience yung prosperity, pero nababaliw ka na doon. Napifeel mo na siya. Doon po nangyayari yung tinatawag na law of attraction. Di ba maraming law? Law of association, law of attraction. Yung law of attraction, nangyayari lang yan kapag nararamdaman na may vibration ka na. Tama? Believing always life is wonderful. You believe always. Palagi kang naniniwala na ang buhay ay maganda. Deserve mo ang magandang buhay. Deserve mo ang masarap na buhay. Kahit hindi pa siya nangyari sa'yo. At gusto kong yung definition po ng mahirap. Ano ba ang definition ng mayaman sa mahirap? Ano po sa tingin niyo? May mga gusto sumagot. For you, what is the definition of mahirap? At paano ang definition ng mayaman? Sige, konting sharing tayo. Sige. Yaman, masarap na buhay. Yeah, masarap na buhay. Tapos, ang mahirap. Mahirap. Di ba na makain? Ayan. Mahirap ang buhay. Di ba? Mahirap na buhay. Yung mayaman, yung masarap ang buhay, yung mahirap, yung walang makain. Tama? Sino po? Yes po. Ang mahirap po, kontento na sila sa kahirapan nila. Ang mayaman, lalo nagpapayaman sila. Nadadagdagan yung kanilang iba. Mayaman na sila, pero kailangan pa nila yung mga. Okay. Thank you po. Sino pa? Definition. Sige po, para sa'yo. Laging nag-seek ng learning sa mahirap naman. Kundi ito na sa learning. Yung Yes, same. keyword learning. Copy-paste na lang daw si Ma'am Claire. Copy-paste. Ano ba? Sa Starfight. Pag sinabing mahirap to, ano yung sabihin sa'yo? Para sa'yo. Ano, copy-paste na lang. Copy-paste. Copy paste na. Copy-paste na. Copy paste daw, sir. Copy-paste na lang. Mahirap
Okay, isa. Matiisin. Ang mahirap daw matiisin. Ang mayaman. Ang mayaman ay Matiisip. Paginawa. Okay, ano pa? Sige, Dalawa kasi yung meaning eh. Sige, sige. Kasi sabi simpleng buhay. Alin mo simple yung upo ka na kakain o maghahanap ka pa ng pera? So ano yung mahirap ka pa? Binili pa rin eh. Binili pa rin na yung talog eh. Pinalik ulit eh. Basta yun. Sino ka? Yung mahirap. Mahirap o mayaman muna ano? Kahit ano. Ay kasabihan nga, yung sa mahirap, sapat na yung pagmamahal, okay na sila. Oh? Yun ang sabi ng tao. Yung pagmamahal pa ang busog na. Oo, pagmamahal, kusog na, hindi kasi napakain yun eh. Ngayon sa mayaman naman, hindi sapat sa kanila yung pagmamahal. Dapat may pera. Pangarap talaga ang pinag-uusapan nila. Okay. Diba? Sabi mo na, love will keep us alive. Siya pa na. Mahirap, yun yung mga taong nandoon sila sa comfort zone nila na kahit simple lang ang buhay, okay na sila. Kahit magulang sila ng tuyo, o gulay, o mga itlog lang yan. Yan yung mga pangmahirap na ano eh. Diba? Okay na sa kanila. Ayan. Pero yung mga mayaman, pag hinandaan mo ng tuyo, ay ano ba yan? Andiyan na kanya, nakatiwa lang muna dyan. Kaya maghahanap ng kapirahan naman para makabili ng mayaman. Ang masarap. Ay, makabili na may... Ayun po. Yung ano kasi, yung mahirap kasi, May yung mahirap kasi, nakaprogram na kasi yun sa kanila. Yung inheritance nila na ano ngayon, yung mga offset niya, hindi sila, mahirap na talaga. Kaya satisfied na sila kung halimbawa, bulay na ang labi nila kasi kumbinto na sila sa ganon. That time sa mayaman, talagang gusto nila, kung bibigyan ko sila ng tuyo, sasabihin na, ay, ayaw ko niya. Gusto ko basa. Kaya pa rin kayo gusto basa. Sa comfort zone kasi nila, ano eh, comfortable eh. Okay. Safety lock life. Sa realidad ng buhay. Sa realidad ng buhay. Ang mahihirap, yan yung mahihirap kausap. Ang mayaman, yung mabilis kausap. Tama ba ito? Lugi yung wala dito, no? Namiss nila. Ayo! Maraming option. Marami ko sila naman. Yes. Yung mahirap, Yung mahirap, isa lang option. no choice. No choice. Kasi yun talaga, na-program talaga sila. Anak-anak program. Sabi ng mayaman, mag-aral ka para makapagtapos ka, makapaghanap ka ng magandang negosyo. Kasi mayaman eh. Yung mahirap, ano sasabihin? Mag-aral ka, makapagtapos ka para makapaghanap ka ng trabaho. Iba eh. Akala ko makahanap ng stalagmite. Meron pa kayo, Di ba diba? yung program nila? Kalimitan sa mahihirap, maaga nakakapag-asawa. Mayaman hindi. Nakafocus sila kung alin po ng buhay mo. Oo. Ano? Ang sunod na topic natin, diskarte o diploma. Okay guys, ganito. Para meron na tayong similarities or commonality, no? Kasi may mga tao, different definition kasi tayo eh. Iba yung definition natin ng mayaman sa mahirap, ganun din naman sa salitang success, tama? Pero ito yung common grounds natin guys, no? If, I don't know kung mag-agree kayo, pero pag sinabi kasi mahirap, ito yung tao na wala na silang pangarap. Yung hindi na nangangarap. Ibig sabihin, kung wala kang pera ngayon, hindi ibig sabihin na wala kang pera ay mahirap ka. Gusto ko italim mo yan sa utak mo. Kasi minsan, dinidefine mo ang kayamanan pag may pera. At pag wala ka ng pera, iniisip mo mahirap ka na.
tandaan po natin palagi, as long as ikaw ay may burning desire, kilala niyo si Napoleon Hill? May book siya na Rich, Think and Grow Rich. Ang book niya po ay Think and Grow Rich. Sabi niya think, hindi niya sinabing do. Bakit powerful yung thinking? Kasi nandun yung tinatawag na mental creation. Bago nagkaroon ng building, nabuo muna sa utak yun ng engineer na architect. Tama? So, ibig sabihin, bago mo makuha yung pangarap na pinapangarap mo, dapat iniisip mo siya. Dapat na-imagine mo siya dito, inside. Kaya mo isipin, kaya mo pangarapin. Na-imagine mo siya. Na-visualize mo. Nakikita mo siya dito. Kasi pag hindi mo siya pinapangarap from within, pag lahat na nasa labas galing sa loob, parang seed. Ang buto, pag tinanim, tutubo. O, kulay green. Kasi ang isip nung gumawa, kulay green. Kasi green-minded siya. Nakakagets yung wow? Yes. So, kasi minsan, ganito po yung, eto kasi yung, dito tayo pinahihirapan lalo ng kalaban. Ang kalaban natin ay yung kalaban ng kaputihan, of course, si Satan. Si Satan po kasi, ang gusto niya palagi, ang tao lagi maghirap lang. Kaya nga tayo po, kumaga, meron tayong, nung si Jesus Christ po ay tinukso ni Taling, ang sagot ni Jesus Christ sa kanya, di ba, yung unang tukso sa kanya? Dahil nag-fasting siya ng 40 days, 40 days, tama? Gutom na gutom na. Ang unang test sa kanya, yung bato daw, gawin niya tinapay. Tama ba? Wala tayong pinapromote na religion dito. Kunin lang natin yung aral ba? Alam niyo yan? Yung lesson ba from the story. Tama, yun ba yung unang tukso sa kanya? Na i-turn niya yung stones into bread. Kasi dahil alam naman ni Satan na kaya niya gawin yun, dahil Diyos siya, di ba? So, yun yung ngayon tinitest niya. Anong sagot niya ni Jesus? Ang sagot ni Jesus, hindi. Remember, Scripture says. Diba sabi niya? Scripture says. Sinasabi ng Biblia, hindi ako susunod sa iyo. Dahil ano yun? Mateo 10:4 yata. Basa. Man shall not live by bread alone. Tama? Ang sabi niya, Ano sabi? Tatakalo. ang sabi niya, lumayo ka sa akin, Satanas. Yun yung last na test eh. Kasi Sa first test ko, sa first test ko doon, yung sa bread una. Kasi yung sa last test sa kanya doon, doon niya na tinaboy si Taling. Kasi nga, Mateo 10:4 yata. Mateo Oo. 10. Pero yan, Mateo 4:17. pero papapansin nyo, paano siya sumasagot doon sa kalaban? Nakalagay po doon, Scripture says, isinasaad sa kasulatan na ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang. Kasi tinest siya doon sa, gutom siya eh. Ikaw ba naman hindi kumain ng 40 days? Diba? Gutom siya, so tinest siya doon ngayon. Kumbaga, yung desire ng flesh, ang flesh kasi ng tao, deceitful talaga yan. Kumbaga, kaya nga lagi tinutukso yan eh. So, ibig sabihin, yun yung unang test sa kanya. Anong sagot niya? Scripture says, nasasaad sa kasulatan. Pangalawang test sa kanya, ano? Yung pinakita yung mga kaharian. Sambahin ko lang ako, parang gano'n. O hindi, lumunta ka muna. Sabi niya kung ano Lumunta, at isisave ka naman ng mga anghel, tama? Ang pangatlong test kasi doon, ito yung mga kaharian, ibibigay ko sa ito, sambahin ko lang ako, tama? Kaya doon niya na pinalaya sa Taling. Yung story po na yun, sobrang powerful yun. Na ultimo si Jesus, ang panlaban niya kay devil, okay, ay ayon sa scripture. Guys, ito. Meron tayong tinatawag na spiritual battle. Ang mundo po natin ay hindi ito physical na may katawan tayo, may mga puno dyan. Mayroong mga bagay tayo hindi nakikita ng mata natin. Ang tawag doon, yung spiritual realm, kung tawagin. Kung nanonood kayo ng mga movie. Yung hindi nakikita ng ating mata, ibang dimension, spiritual dimension. May tinatawag po na spiritual war. Ngayon, ang utak kasi ng tao guys, open lang yan.
Alam mo ba kung utak ng tao okay lang yan? Pansinin mo, ikaw mabuti ng tao, pero minsan, nakakaisip ka ng masama. Pansinin mo. Kasi yung brain ng tao ko, okay lang siya talaga. Pwede pumasok ang evil thoughts at yung mga good thoughts din. Pero at the end of the day, ang masusunod ikaw. Kasi ikaw yung may katawan eh. Ikaw yung mag-design ngayon, tama. Kung baka parang, nandun yung battle of the unseen na tinatawag. Yung hindi nakikita ang mata. Saan nagagalit mo yun sa sakali yung parang may mga bumulong sa magigyan. Nakakita ka lang Yeah. Wait, sabi sa'yo na, uy, Bumulong. balis mo yan. Yeah, so, dalawang boses. Ay, kunin mo na yan. Dalawang boses palagi yan, ha? Good voice at bad voice. Bulong yan ng kalaban at bulong ng angel. Di ba angel at devil ang palagi yan? Ganun yun. So, ganito guys. Kaya na parang, hindi sana nagpo-promote tayo ng Bible or ng mga religion, hindi ah. Pero may malaking kasing significance kasi yung scripture sa buhay ng tao. Okay? Nakalagay doon, kung nakalagay ito, bakit nasa slides natin yung Jeremiah 20:11? Pansinin mo. Kasi sa Ayaw Worldwide, may ganun din kami. Doon sa dati namin company. Nasa slides namin, Jeremiah 20:11. So we acknowledge the scriptures, tama? Na regardless kung ano yung religious belief mo. Sa Quran naman, ganun din, almost the same lang din yung Quran eh. May mga pagkakaiba lang din sila. Pero ina-acknowledge natin yung scripture, tama? Okay, ganito yan. Pag yung devil ay, ito yung sinasabi sa'yo, sinasabi sa atin ng devil na, eto, mahirap talaga ang buhay, ganito na talaga, tanggapin mo na, yan talaga yan. Gina-justify yung kahirapan ng buhay. Ngayon, sasagutin mo siya ngayon, based on the scriptures. Doon sa, kaya nandun pa sa slides natin eh, pasin mo, bakit kaya may scripture na to sa slides natin? Jeremiah 20:11, kasi ang plan ng Diyos sa tao, si Jeremiah kasi it represents tayo. So, nakalagay doon, for I know the plans I have for you, declares the plans to prosper you. So, ibig sabihin, ang plano ng Diyos sa tao ay pagyamanin ba? Pagyamanin, mayaman, i-prosper ba? At hindi ipahamak. Okay, ngayon, ganito, tinitwist ng kalaban yan. Ano yung pag-twist ng kalaban? Na minsan, pag iniisip mong payaman ka, pinapasukan ka ngayon ng mga evil thoughts, baka maging mapangalim ang buhay kung pag-yumaman ka. Baka ma-hold up ka, baka makidnapan mo, baka may mabiglang magkanto sa iyo, baka naisip nyo yung gano'n. Yung parang may mga makakausap ng gano'n na nag-iisip nila. Bakit hindi sila naghahangad na yumaman? Kasi nag-isip sila ng harm, kapangamakan, tama? Yung nagiging excuse nila, hindi, okay na ako dito, simpleng buhay, ganito na ako, kasi ang hirap, pagka maghangad ka pa, mapapahamak ka pa. Mainit ang mata ng mga tao, ng mga masasamang tao sa iyo. Pag-isipan ka ng masama, marami kang pera eh. Yung marami na silang iniisip ng kung ano na harmful sa pagyaman. Samantalang, ang sabi sa scriptures, plans to prosper and not to harm. Pero tin-twist siya ng kalaban. Ang ginagawa ni Taning, huwag kang iyong magpayaman, huwag kang maghangad ng pagyaman kasi mapapahamak ka. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope, pag-asa. Bakit may mga tao nagpapamatay? Ano yung nawala sa kanila? Hope. Nawala yung pag-asa. Eh di ba lang sinasabi? Habang ikaw ay huminga, may pag-asa. Yung iba, hindi na nakahintay. Winakasan na ang buhay. Samantalang malakas pa naman sana. Bata, may mga napapamatay ba ng teenager? Ang dami. Ang lalakas pa ng katawan. Walang sakit. Tapos, tinapos ang buhay. Samantalang yung mga nasa hospital, may sakit, gustong maging malakas, makarecover, ipinaglalaban ng buhay, tama? Eh ito, lakas-lakas, teenager, nag-broken hearted lang, burning ng juwa niya, napakamatay na. May ganun ba na balitaan? Bubagsak sa exam sa school, alam mo ba sa Singapore, ang dami po napakamatay ng estudyante. Pati sa Japan. O sa Japan po, ang taas na rate ng suicidal doon. Yung sobrang stressful sa society nila. Yung standard ba? Na dapat ito yung exam mo, dapat matapos mo yung kurso mo, ganyan. Kahit sa Singapore, gano'n, dahil napakamatay ng estudyante doon. Bakit? Kasi nga, nawala yung hope.
Hindi nila alam yung plans ng Diyos sa kanila. Plans to prosper you and to harm you, give you hope and a future. Yung, bakit yung mga nag-quit, nag-give up, ano dahilan? Kasi naisip na lagi yung puro kapahamakan, puro ang kapahamakan ay negative, tama? Hindi nila naisip yung una. Opo, tingnan nyo yun. Kahit tingnan nyo po yung scriptures. Ang ganda ng umpisa eh, prosper. Ang kasunod kasi niyan, harm. Tapos hope. Tapos future. Etong si Taning, pinokos ka dito ngayon. Pinokos ni Taning ang tungo sa harm. Pinokos ni Taning yung evil thoughts, no? Pinokos doon sa kapahamakan, sa negatibo. Nakalimutan yung prosperity, nakalimutan yung pag-asa at kinabukasan maganda. Because what you focus, it magnifies. What you focus, it expands. Pag nag-focus ka sa isang negatibo, wala nang papasok na positive doon. Doon para ka-focus eh. Kasi kung tingnan nyo yung camera, pag may, alam mo sa mga DSLR, di ba? Pag ito yung subject, i-focus mo to, para sa portrait, di ba? Yes. Yung background niya nagiging blurred. Yes. Ito yung subject, ito yung malinaw. Pag yun ang focus mo, why not ito yung i-focus mo, prosperity? I deserve prosperity. I deserve na maging mayaman. Ito deserve ko. Kalimutan mo itong harm, not to harm you. Prosper you, give you hope and a future. Ang tao, saan papunta? Sa future o sa past? Lahat ng tao, papunta lang tayo sa future. Pero, anong ginagawa ng utak ng tao pag nakakaisip ng kapamakan? Ipinapaalala yung mga past failures, past mistakes, past failures, past mistakes. Nakapasok ka na sa ganyan. Scam ka na, di ba? Nakapasok ka na ganyan. Naloko ka na dyan. Past mistakes, past failures, past mistakes, past failures. Alam mo ba na sa Bible dito? You fall down 7 times, pero you got up 8 times. Ibig ko sabihin, kahit ilang beses kang pumaksa o fail, bangon ka lang. Bangon ka lang. Hindi, nag-networking kasi ako eh. Iba yung nag-networking noon sa networking na meron kayo sa FCI. Tama. Nakapagod na kasi ako. Diba? Yung gano'n, diba? Nag-ganyan na kasi ako dati. Nag-ganito. Past yun. Negative yun. Tama? Yes. Ang tao papunta sa future, hindi naman sa past. Pero anong reality? Alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba na kaya mo ba-predict ang future mo? Yes. Gusto niyo i-predict ang future? Yes. Hindi ako fortune teller ha. Mag-uula. Ilabas ang iyong kamay. Mag-uula tayo. Ganun to. Lima anak ito. Ay, hindi. Okay. Ito pala. Paano mag-predict ang future? Anong year ngayon? Tama ko, sinala mo. Sinala mo. Ito po, di ba? 2026, 5 years. Anong taon? 26, 27, 28, 29, 30. 2020. So, ito ay 5 years, tama? Gusto mo bang ma-predict ang future mo? Gusto mo anong mangyari sa'yo sa 2031? Yes. Tama? Yes. Tama? Alam mo ba ang sekreto para ma-predict ang future? I-present natin. Alam niyo yung sekreto? Di pa. Kung paano alamin ang future? Hindi pa. Alam na. Hindi pa. Alam na, hindi pa. Training lang siya yun eh. Okay! Di pa. Alam mo ganito lang, simple lang malaman. Okay? Simple pong malaman. Paano natin ma-predict ang future mo? Kaya mo ma-predict ang future mo, di ba 5 years yan, no? Kaya mo ma-predict ang future mo by looking back 5 years ago.
5 years ago, anong taon? 2021. Tama? 2021, tama? So, 5 years sa future, 5 years ngayon sa past. Okay, ganito siya. Paano po ma-predict ang future? Simple yan. Yung ginawa natin. Gagawin mo. 2021, 5 years ago. Ano ba yung ginagawa mo dyan? Ano yung action? Ano yung tanim mo? Anong ginagawa mo dyan? 5 years ago, anong ginagawa mo? So, 2020, present ngayon, present. Ito yung present. Alam mo ba ang present? Ang tawag ko dyan ay gift. Regalo ng Diyos ang ating buhay na present. Yes. Blessing. Yesterday is history. Yes. That's part of the past. Tomorrow is mystery. Wala tayong alam sa future. But today is a gift. That's why today ang tawag present. Tama? Present na! Yes. Pati si Pres, napapatraining din. Naparaan si Pres. So, yung iba nga pumupunta pa sa mga fortune teller talaga, di ba? Para hulaan yung future, tama? Pero pag nasa, imagine mo, pag nasa ganitong business ka, pati yung pag-fortune telling, tayo matutunan ng technical. Ibig sabihin, hindi ko kailangan ng magic dito. Nasa present time ka ngayon, 2026, tama? Yes. Eh, gusto mong malaman ano ang magiging buhay mo sa 2031, 5 years. 5 years from now, going to your 2020, 2031, tama? Ang kailangan mo palang gawin, simple lang. 5 years abutin. Ano ba yung ginagawa mo? At until now, ano yung ginagawa mo? Because life is full of laws, maraming batas. The law of association, yung discuss natin kanina, law of attraction, ina-attract mo, at may tinatawag tayong law of sowing and ano ba sinatanin natin from the past? Tama? Kasi kung anong tinatanim natin sa past, yan ang aanihin sa future. Yung action, kailan nangyayari? Present. Tignan mo ito ang tanong ngayon. At the present moment, ang sitwasyon mo, ito na ba talaga yung pangarap mo o hindi pa? Hindi pa. Di ba hindi pa? Yes. Hindi pa ito yung pangarap mong buhay, tama? Ano ngayon ang action mo? Ano ngayon ang gagawin mo? Kasi, ang future mo nakasalalay sa gagawin mo at the present moment. Tama po? Yes. Punta ka ngayon sa dashboard mo. Alam ko, magpakabalik mo sa dashboard mo, puntahan mo. Magkano na ang total income mo dyan? 100. 45 na ako eh. Na-experience mo na mga compute. Na-experience mo na mga compute yung magkano yung income na hintay sa FCI. Baka hindi mo pa binabalik yung sarili mo sa computation. Tama? Tama. Habang hindi ka pa nagpo-compute, malayo ka pa. I am saying this based on my experience. Nung in global days ko pa dati, grabe ang computation ko. Ito yung pagkikitain, ito yung mangyari, ito yung mangyari. Kaya nakasal loob ko eh. Hindi ko tulong ako sa dalang, sunod ako sa Singapore. Balo na balo ako sa networking, kaya ako nag-resign. Eh sa natala, ang ganda lang yung trabaho ko doon. Kumbaga, yun yung comfort ko, sanay na ako sa ganung trabaho eh. Pero iniwan ko yun, para, kasi baliw ako doon eh. Dito oh. Baliw ako dito eh. At guys, tandaan nyo po, dalawa lang ang klase ng income. Dalawa lang. At kailangan, mabalik pa dun sa pangalawa. Ang unang klase ng income, active. Marami ang kung ano ng kategory, pero active at ano lang yan, passive. What is the opposite of active? Is passive. Ang tanong ganito, alam mo marami nagpapakamagay sa active income? May sakit na pumapasok ko sa trabaho. Pinapagaling na ng boss, pinamura na. Yes, boss. Boss, kape. Sinaswallow yung pride.
Kahit ang hirap ng buhay, okay lang. Ang income, active. Active. Tama? Pag sinabi active, layman's term, no work, no pay, tapos. Ang tanong, ang tao, kaya mo magtrabaho habang buhay? Gusto mo ba dumating yung araw, yung hindi na kaya ng katawan mo? Pero pipilitin mo kung bumangon para magtrabaho kasi wala kang aasahan, di ba? Kasi kung di ba yung mga alam mo, naghihirap din. Ang sakit, di ba? Ganyan sa Pilipinas na ngayon. Na pag matanda na hindi na kaya magtrabaho, walang source of income, maasa lang sa gobyerno. Hindi mo na pwede kasama ang gobyerno natin eh. Tama? Hindi mo pwede kasama mga politiko ko. Kahit sino pa siguro umupo dyan, hindi ka pwede pumasok sa government natin sa Pilipinas. Sa ibang bansa pwede, sa Canada o yung gobyerno, yung mga walang trabaho nila mga citizen, buhay. Sa Brunei, galing ako sa Brunei, doon ako tayo dati, nag-work. Kahit walang trabaho yung citizen nila, may alawas siya sa gobyerno. Tama? Dito, hindi mo pwede kasama ng gobyerno natin. So, ibig sabihin, active, marami na papamatay dito. Puno-puno ng sakit, puno-puno ng stress, ang daming sakit, wala pa yung naiipot papagalaw, tama? Ngayon, yung may opportunity makapag-create ng passive income, hindi sila seryoso. Sa active income, seryoso. Sa passive income, attend ka na training. Training ka naman? Attend ka na kung mentoring ka, yung mentor Sam, kay mentor Jay. Palagi ko lang napapakinggan eh. Yung ang dami mo excuse eh. Puro excuse eh ha. Mga ano eh. In life, sabi nga, in life, it's either you make excuse or you make results. Yung mga taong hindi nakukuha yung pangarap nila, puro excuse yun eh, kasi ganito yan eh. Kasi si apply kasi, hindi ko sila portahan, si ano kasi, si downline kasi yung company, kasi yung bagay, dapat di makapula yan eh. Diba? Extracted na kayo yung bar natin, pinakagandang bar lang, may excuse ka pa rin. Ano ba yung gano'n? Dapat kasi yung bar natin kulay pink. Yung ang dami mong hinahanap na justification, parang lang ma-justify mo bakit hindi ka successful. Yan ang problema natin mga Pilipino. Yung ang dami mo rin, bakit ka naghihirap ngayon? Kasi ganito, kasi ganyan, kasi... Bakit yung mayaman? Kasi ano yan sila? Yung ang dami mo na, justifications. Tama? Yes. So ito yung tanong ko ngayon. Naiintindihan mo ba yung passive income? Tama? Naiintindihan mo talaga natin ito. Ang passive income, guys, bago mo siya ma-experience, dapat maging, hindi ka lang active, kundi maging pro-active. Ang problema ng iba, gusto passive income, pero ayaw mag-active. Pag-prospecting ka, wala ka ng prospect list eh. Wala kang listahan, sino prospect mo? Nasa isip ko lang lahat yan, apply. Alam ko lahat yan. Pinapagawa ng prospect list, kaya isa wala kang lista. Huwag umilag, huwag umilag. Prospect list eh. Sabi ng apply, dagdagan eh. Nababawasan ba ang prospect list? Yes. Pero kailangan, dagdagan. Prospect list, ano ba? Mag-invite daw. Mahirap ko sa mag-invite. Guys, nasa isip lagi natin ha. Kung ano ang minamanifest ng isip mo, yun yung reality mo. Pag inisip mo mahirap mag-prospecting, mahirap talaga. Pag inisip mo mahirap mag-invite, mahirap talaga. Pag inisip mo mahirap mag-kausap, mag-present, mahirap talaga. Pag inisip mo mahirap mag-close, mahirap talaga. Pag inisip mo mahirap mag-follow, mahirap talaga. Pero pag inisip mo madali, madali din siya. Tama. It's all in the mind. Tama. Tama. Sige, palakpakan mo yan. Ito yung tanong ko ngayon. Seryoso ko na naman payaman. Seryoso ko na naman payaman. Yes! Kailangan sabihin mo sa sarili mo, mamumuro. Ngayon, present, tama? In the next 5 years, alam mo bang nakasalalay ang 2031 mo sa gagawin mo ngayong present? Tama.
Hindi yan magic na, okay, pangarap ko in the next 5 years, ito na, may kotse na ako, may bahay na ako, may konto ko, etc. Lahat ng mga pinapangarap ko, yung 25 million, di ba yun sa slides natin? Yes. Tapos yung present time, wala akong ginagawa. Hinihintay mo lang mag-2031. Yay! 2031 na! Bakit hindi mo na ako yung pangarap ko? Ang tanong, ano ba ginawa mo si dito? Guys, kaya diba, sabi sa networking, ito na ang pinakamadali sa lahat ng mahirap na negosyo. Lahat naman ng negosyo kasi mahirap talaga. Lahat din ng trabaho, mahirap din. Pero kailangan mo maintindihan na ang negosyo networking, ito na yung pinakamadali sa lahat ng mahirap. Bakit namin madali? Sige. Alam ko na yung pinili ko eh, bakit naging madali? Bakit ito yung naging pinakamadali? So, mabilis ko ang pangarap. So, tingin niya, bakit ito yung naging pinakamadali sa lahat? Dahil? Okay mo na. Copy paste? Walang overhead expense. Walang overhead expenses? Tulungan. Tulungan? Tulugan. Meron ka sistema. Meron na sistema, gagawin mo na lang. Ayun sa sila, gawin nila. Hindi kailangan trabaho ng 24 hours. Lahat yan tama ko yung sinasabi. Bakit kami yung pinakamadali? Tignan mo, ang isang estudyante, saan sila pinaka-nahirapan? Tuwing may exam. Imagine nyo ito ha, halimbawa na lang sa school. Halimbawa, teacher naman ako, diba? Teacher ako, sasabihin ng teacher, okay, class, exam natin ngayon, final exam. Isa yan sa kinatatukuhan ng mga estudyante, final exam, tama? Final exam na yun. Okay, get ready. Itabi na lahat ng mga gamit. Test paper lang na nasa desk. Labas ang ballpen, ganyan. Mga cellphone itabi lahat. May good news ako sa inyo. Anong good news? Ang good news, guys, pwedeng magkopyahan. Ano ba yung gagawin ng mga estudyante? Masaya. Karamihan sa mga, tamang 80-20% siguro, di ba? Sa estudyante, 100%. Ilang porsyento ang nag-review? Kunting lang. Kunting lang talaga nag-review. Promise. Alam ko yan. Mas marami talaga yung walang makialam sa exam. Tama? Basta makapasa ko. Hindi. Ganun lang yan. Eh, what if sasabihin na ng teacher, guys, may good news ako sa inyo, final exam nyo to, pwede kayo kopyahan lang. Ang tanong, madali bang makapasa sa exam? Yes. Sobrang dali, mga kopya lang. O sino at kayo mga estudyante, alam niyo kung sino pinapatay ko sa inyo, tama ba? Saan ka kayo kopya? Alam mo, kopya na sa bagsak katulad to. Guys, gusto ko maintindihan ninyo. Ganyan ang networking business. Magkokopya-kopyahan tayo. Sino may resulta na gusto mong kopyahin mo, ano bang ginagawa niyan? Hindi lang basta kopyahin, kundi ituturo pa niya sa'yo paano yung ginagawa. Maganda ba yun? Yes! Kaya naging pinakamadali ito. May willing magturo, pero hindi mo mabayaran. Alam mo ba sa traditional business, may tinatawag na consultancy fee. Ang isang entrepreneur, may negosyo ka, gusto mong maging ma-scale yung business mo, mapalago ang negosyo mo, may mga consultancy firm na tinatawag. Kung ikaw ay may engineering company ka, mayroon mga engineering firm, consultancy firm, na kung gusto mong mas magbongga-bongga yung profitability ng business mo, willing kang bayad 6-7 figures para lang turuan ka. Paano ma-scale yung business mo sa networking. Tinuturo sa inyo ng mga top mentors, top leaders, naging multi-millionaires na sa ibang company, katulad nila Apple J. Mga naging millionaires sa ibang company, sila Brother Eugene, di ba? Sila Applied. Yung nakaranas na kumita ng milyon yan, alam na na-discarte para kumita ng milyon, na willing ituro ngayon sa inyo. At ultim sa kahit sa press, pwede minentor ka, tama ba? Yes. Kaya siya naging madali. Kaya siya naging pinakamadali sa lahat ng mahirap. Kasi tinuturo, may nagtuturo, may willing magturo.
At the end of the day, ikaw pa rin. Ang tanong, gusto mo ba talaga? Kasi walang pilitan eh. Eh, kailangan ma-realize mo din, hindi naman lahat talaga ng tao pwedeng iwaman. Hindi talaga pwedeng iwaman lahat. Meron talagang maghihirap. Kasi sino, ayaw ka sa restaurant. Waiter! Tawag ka. May naglalakad doon. Halimbawa si Bro Arnie. Naglalakad siya doon sa aisle. Tinawag mo siya, waiter! Pinagkamalan mo waiter. Tapos sasabihin siya ni Arnie, hey! Who's waiter? English speaker. Sino waiter? And what's the customer here? Wala naman sasabi sa inyo, walang waiter, walang waitress, walang cashier. Eh, ibig sabihin, hindi na pwedeng maging mayaman lahat. Wala magsiservice sa'yo, hindi maging balance. Tandaan mo natin, ang mundo balance yan. Kasi ang mga mundo, binary. Nasaan tayong negosyo? Binary is ka, tama? Alam mo ba binary na kabisay ng mundo? Nung nilikha ng Diyos si Adan, sabi niya, ay, may kulang. Hindi pwedeng unilevel lang. Paano dadami si Adan? Isa lang siya. Dapat may compare. Iba. Kaya din kasi iba. Nag-comparing ngayon. Nag-match. Yeah. Doon na umpisa yung unlimited. Yung alam. Unlimited pairing, ang dami natin. Simula kay Adan kay Eva, dalawa. O yun, gano'n na karami ang tao sa mundo? Bilyon, tama? May nga talaga, balance eh, no? Kasi ninyo, balance ang mundo. May taas, may baba. Diba? Kaya nga may gravity eh. May kanan, may kaliwa. May mainit, may malamig. Balance talaga, may nga talaga. May babae, may lalaki. Ang problema sa atin, simple na nga lang, balance, dapat right lang. Ang dami pa natin LGBTQ, PP, RC, ST, UB, WXYZ. Ako ba? Ang dami no? Sumatalang male and female lang. Pero ang gulo ng mga tao talaga, tama. Ganun din sa negosyo natin. Yung negosyo natin, simple lang. Mapopyahan tayo sa ng teacher, di ba nila? Good news, final exam. Sa final exam natin, makukuha natin pangarap, tama? Ang good news doon, o sige, pwede kayo mapopyahan. Ang tanong na lang, kanino ka mamamagyan? Ang problema sa iba, ang kinopyahan, yung mga nag-quit. Yun! Namumopya na nga lang doon pa sa nag-quit eh. Tama ba eh, no? Di ba tama ba? Be careful kung sino yung kukupyahin natin. Si Upline, lumipat ang ibang company. Kinopya, lumipat ang ibang company. Si Upline, may ibang ginagawa. Ikaw din, kinopya, may ibang kang ginagawa. Nawalan ka kami ng focus. Eh di ba, ang meaning ng FCI, ano nga, yung sino ko dati? Focus. May focus ka dapat, may commitment ka dapat. At may integrity, totoo lang. Pag-labis mo lang una. Kaya yung sinasabi na, ano ba sikreto para makuha yung mga pangarap na sa FCI na eh? Isa sa buhay mo na lang yung FCI. I-focus mo ang FCI. Hindi pwedeng dami-dami na iba-ibang networking company na kinakaroon mo na binibuild mo, hindi. Kung marami kang pala, walang problema doon. May tinatangkilik ang produkto lang iba, pero yung binibuild mong network talaga solid, isa. Tama? Doon ka nakakomit. Okay? At yun na lagi mong i-imagine yung pangarap mo dito mo makukuha. Isa lang pakasalan. Okay? Malinaw po? Yes! May naitulong ba ako ngayon? Yes! Okay, last na lang. By nature, ang tao, papunta ng Baguio, tama? Yes. Marami sa atin, ang gusto talaga natin, diretsong daan lang, tama? Pag mayroong dinala sa hospital, ambulance, sa emergency room, may tinatawag doon na lifeline. Tama ba yun, lifeline? Tit. Ano tawag doon? Lifeline nga ba yun? Sa lifeline, pag nag-straight, ano nangyari? Kaya maraming tao ang tawag walking dead. Maraming tao, ipinanganak, nabubuhay, hanggang sa mamatay na lang talaga siya ng literal na katawan niya mamatay. Ibig
sabihin, maraming zombie maraming zombie ngayon. Yung namumuhay ka lang para mabuhay. You are just living just to survive. Nakigets? Yung hindi mo sineselebrate yung buhay. Yung hindi mo ipinagdiriwang ang buhay. Yung hindi ka napabaliw sa buhay. Believing always life is wonderful. Hindi ka na napabaliw sa buhay. Wala nang excitement. Maraming taong ganun. Ang excitement, guys, nasa ups and downs. Yan ang normal. Okay? Kaya be willing na mahirapan ka. May proseso. Papunta dun. Okay? Klaro tayo? Yes! Okay lang ba na totally kami, naniniwala ba kayo palagi sa ano? Yung tinatawag na lahat ng mga pangyayari sa buhay natin, mayroon niyang ano yun? Ano ba tawag ito? Divine providence. Parang gano'n. Itinatakda ng taas. Bakit ka nandito ngayon? At bakit ang sharing mo kakaiba ngayon? Yes. Wala naman sa paano kung mag-sharing ngayon. Kasi nag-enjoy na nila kumatin na training namin eh. Pero bakit? First time ko nito na after training nag-share pa ako. At ito po, I think God kasi wisdom to na transfer. Yes. Tama? Thank you. Ang guys kasi ganito, matatapos na yung first quarter of the year. Ang gusto natin talaga, as your training director, gusto natin dito na lahat, kahit ito, lahat seryoso. Lahat tayo maging first batch tayo ng Billionaires Club na company. Ngayon ganito, may papasok sa utak ko kasi mahirap. Kasi ganito, kasi ganyan. Lalabanan mo siya. Tama? Yes. Madali lang. Nagiging mahirap lang pag wala kang katulong. Tama. Sino nakakita sa inyo sa probinsya yung nalalakad na bahay? May nakakita na sa inyo na yung bahay na nalalakad? Sa probinsya namin, makakita na ba ako? Ang tawag doon, bayaningan. Yung malaking bahay na nalalakad, sabi ko, paano nangyari nalalakad yung bahay? Lubot. Yung iba sa inyo, hindi na nakakita na, no? Kasi mayroon yung ano tawag ito, yung mga, ano tawag ito, basta, may kawayan yan. Kung nakaganyan-ganyan, doon sa ilalim ng bahay na yun. Tapos marami yung tao. 30, 40 siguro yan, marami yan. O ano, depende sa laki ng bahay. Pag mas malaki yung bahay yung bubuhatin, mas maraming tao. Pero never ako nakakita ng malaking bahay na isa ang bubuhat. Wala. Kaya naman pala, ang sinasabi palagi, walang empleyado o napakahirap, 1% lang ng empleyado nakakuha ng pangarap niya. Kasi ang nature ng pagiging empleyado, mag-isa ka, nagtatrabaho, pero hindi mo may pangarap ka. Sa totoo lang, hindi mo nakukuha yung pangarap. Bakit? Mag-isa ka lang kasi. Hindi mo kaya buhatin yung malaki mong pangarap, malaking bahay na yan, solo ka lang. Para mabuhat mo yan, kailangan mo ng maraming taong tutulong sa'yo. Paano mangyayari yun? Nasa network marketing business nangyayari yun. Ito pa yung malapit. Makukuha ang pangarap mo na yung mga taong tutulong sa'yo kahit isa, wala kang sweldo dyan. Wala kang sasamulan dyan sa sweldohan. Hindi kasi siya corporate setup. Sa corporate setup kasi, ikaw yung may-ari ng kumpanya mo, sarili ng kumpanya, lahat ng tao dyan, tutulong sa iyo, lahat ng empleyado mo tutulong sa iyo, kunin mo pangarap ko. Yun nga lang, pangarap mo na anak ko, ako yung boss. Pero yung mga empleyado mo, nagpapakahirap para abutin nila ang pangarap ng kumpanya, pangarap mo yun. Kaya ang tawag ni Donald Trump dyan, alam nyo, what is the real pyramid? The corporate world. Yung mga nagpapakahirap ng mga empleyado, pangarap nila, kautin, ang target, ang boss nila. Ang malapit nun, kahit tinapura na yung empleyado, pumapasok pa din. Stressful sa trabaho, pumapasok pa din. Bakit? No work, no pay. No work, no pay. No work, no pay, no life. Walang buhay, kahit may sakit pumapasok. Naranasan ko yun. Bawal din, ganyan. Kaya nga freedom ang pinupromote natin sa negosyo natin. Ang tanong! Mayaman ka na ba? Yes! Papayag ka ba na
try mo ngayon dito sa training. Ikaw, naka-tricycle ka rin. Papayag ka ba na gano'n? Yung feeling of left behind, wag. Kasi lahat tayo magkasama yun. Guys, we are creating history sa company natin. Ang first batch ng million natin dapat galing dito. Ikaw yung nandito ka eh. May purpose bakit nandito ka? Pwede ka lang wala dito eh, tama? Guys, wala pa nagiging millionaire circle ang First Class International. Sino mauna? Taas kamay. Kaya pero may kinataas sa kamay eh. Bibigyan ba natin ng second chance? Yes! Bigyan natin ng second chance ha? Ako! Sino ang gusto maging millionaire sa First Class International? Very good, very good, very good. Guys, kasi totoo yan. Totoo talaga yan. Yung simpleng pag-yes, simpleng pag-respond, dyan na umpisa lahat. Kita tayo ni Lord eh. Kumbaga, ano, kasi minsan hindi natin minsan nakikilala sa sarili natin, pero God knows us better than we do. Yes. Tapos kita niya, ay sir, hindi seryoso. Tinatanong kung gusto mong magigilin namin sa FCI, hindi naman natataas. O paano niya bibigay sa'yo? Tama? But then again, you have to understand, from here, going to your dreams, mga million na gusto mo, willing kang mahirapan. Never ever quit. Never ever give up. Kasi ang hindi nakakarating doon, yung mga nag-stop. Sana hindi ka kasama doon sa matugid. Sana hindi ka kasama doon sa mag-stop. At ang pinakamasarap sa FCI, guys, gusto kong ma-realize ito. I've been in the industry for quite some time. First time ako nakakita ng company owner. Very hands-on katulad ng Press Greg. Yung puso niya ramdam natin lahat. Yes. Best example. Saan ka nakakita na may travel incentive, may mechanics na tatlong cut-off yun. Okay? Okay, first cut-off, merong nasa 29 yung naka-hit. Binigyan ng second chance. Nag-create ang panibagong mechanics for the second cut-off, tama? Meron pa rin hindi nakasama. Nagbigay pa rin ng another chance ngayon. Ito, last cut-off na to ha. Last chance na to, wala nang pangapa. Baka maghintay pa kayo. Ito na to, hanggang April 17. Ang gusto natin lahat na nandito makasama. Tama? Kasi banding natin yun. Hindi kasi pwedeng puro hataw lang, dapat may banding si Chair. Tama? O yun, doon masarap mag-banding. Tama? 5 days, 4 nights. Makikita natin ang swimsuit ni April J. Yung swimsuit ni April Ana. Yung one piece ni Ma'am Joy. Yung two piece ni April Lizan. Hindi tayo ganda one piece eh. Tama ba? At tayo dyan, set up na natin, magsusumpa na tayo. Okay, ito usapan namin lagi ni Presto. Guys, magandang approach to. Nakapansin ninyo, yung pangalan Zumba. Diba, you know, Zoom. Pag chinek nyo po sa Facebook, wala pang ibang nagpo-promote ng Zoom Barley. Yes. Okay? Okay lang ba? Okay lang ba na tayo taga-FCI, tayo na mag-promote ng Zoom Barley? Na naka-hashtag to, hashtag Zoom Barley. FCI, ano? Zoom Barley. Ha? So, ang schedule natin sa office kasi, yung offline, di ba? Ilang araw tayo sa linggo. Every Monday, meron tayo dito, offline. Every Wednesday din, tapos Saturday. I propose, kung payag kayo, support syempre yung bawat lahat, na every offline dito, may Zoom ba tayo after? Okay ba yun? Yes! Yung 3 times sabi tayo papawisan. Yun! Monday, may schedule. Ngayon guys, mag-invite tayo ng mga mahilig sa Zumba, ganyan, Yes. tama? Invite natin dito. Kasi maraming tao, tama? Mahilig na ngayon sa ano. Kasi nga, health awareness campaign yan eh. Maganda yan, sir. Pag-invite
live. Yun! Yun! Tayo, picture tayo! Picture! Tapos set up tayo yung Zumba natin pa, ha? Set up natin. Yes, yes. Tapos picture muna tayo. Saan tayo? Picture. Yan. Dito? Na-selfie ha? Selfie. 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 Press na. Okay. Hindi naman kita. Okay. 1, 2, 3. Maganda meron tayo ano eh. Sasabihin, ano? Somebody. Kasi guys, Zumbari ka na. Okay. 1, 2, 3. Wait lang. Tama. Alam mo na kung over to. Okay, ready ha? Ready ha ako. Tapos siguro pag Zumbari na, sayo siguro. Okay, 1, 2, 3. Sasayaw si Eugene. Wait lang. Nasa sa'yo. Ako sayo si Eugene. Wow! Okay, 1, 2, 3. Okay, Zumbari na. Anong sumba tayo Kasi magpadali umuwi. Sa isa na costume, may mga costume dyan. Dapat tayo nila. Talikod. Go, Babari! Buksan mo. Sino kasama mo? Sino kasama mo? May kasama ko. Ay, wala. Ano yun? Hindi sumama si ano? Oo. Sabi. Ako naman siya. Saya dito ka. Hindi pa naman yung sa bar. Oo. Dapat nagaganyan tayo lahat, oh.